The Jinx is a six-part HBO documentary series. It details the case of real estate heir Robert Durst. 10 mga crime documentaries na dapat mong panoorin. Ang mga crime documentaries ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na overview tungkol sa totoong nangyari sa krimen. Sa pamamagitan nito ay mas nalilinawan tayo kung ano nga ba ang totoong nangyari. At may layunin din itong magbigay ng mahahalagang aral at paalala kung kaya't mahalaga ang panunood ng mga documentaries. Pero ano kaya ang mga totoong kwento sa likod ng mga documentaries na ito? At sa video na ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga crime documentaries. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. The Imposter. Ang The Imposter noong 2012 ay isang documentary film na idinirect ni Bart Layton. Ang pelikula ay nagsasalaysay ng totoong kwento ni Frederick Bourdin na isang kilalang manloloko na nagpanggap bilang nawawalang batang Amerikano na si Nicholas Barkley. Nawala si Nicholas noong 1994 sa edad na 13 at makalipas ang 3 taon ay sinabi ni Bourdin na siya si Nicholas kahit na siya ay mas matanda at may ibang itsura. At noong 1997 ay natagpuan si Bourdin sa Spain at sinabi sa mga autoridad na siya ang nawawalang si Nicholas. Kahit na malaki ang pagkakaiba sa kanilang edad, hitsura at kulay ng mata, ay naniwala ang pamilya ni Nicholas na siya nga ang kanilang nawawalang anak. Kwento ni Bourdin, siya ay nakidnap, pinahirapan at dinala sa ibang bansa. Dahilan kung bakit nagbago ang kanyang itsura at ugali. Dahil sa detalyadong kwento at emosyonal na pagsasalaysay ni Bourdin ay naniwala ang pamilya sa kanya. Ipinapakita ng pelikula kung paano siya namuhay kasama ng pamilya Barkley bilang si Nicholas. Pinapakita rin kung paano unti-unting lumabas ang mga hinala mula sa ibang tao na hindi siya ang tunay na Nicholas. Sa kalaunan ay natuklasan ng mga autoridad ang katotohanan. Si Frederick Bourdin ay isang sanay na manloloko at hindi siya si Nicholas. Maraming beses na siyang nagpanggap bilang iba't ibang tao sa iba't ibang bansa bago pa mangyari ang insidenteng ito. Dagdag pa rito, ang paraan ng pagkukwento sa The Imposter ay gumagamit ng kombinasyon ng totoong mga panayam at reenactments o muling pagsasadula ng mga pangyayari. Sa ganitong paraan, ay ipinakita ng pelikula ang emosyon ng pamilya Barkley at ang mga pamamaraan ni Bourdin sa panloloko. Nakikita dito kung gaano kadaling malinlang ang mga tao, lalo na kung sila ay puno ng pag-asa na makitang muli ang kanilang mahal sa buhay. Samantala, hindi lang simpleng panloloko ang tinatalakay ng pelikula. Ipinapakita rin nito ang mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan, pamilya, at kung paano ang mga tao na minsan ay mas pinipiling maniwala sa isang bagay kahit na ito ay hindi totoo. Number 2. The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Ang The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst, noong 2015 ay isang documentary miniseries na ipinalabas sa HBO na ginawa at idinirect ni Andrew Jarecki. May 6 na episodes ito at unang ipinalabas noong February 8, 2015 at nagtapos noong March 15, 2015. Ang serye ay tungkol sa buhay ni Robert Durst na isang mayamang tagapagmana ng isang real estate empire sa New York at ang mga krimen na kinasangkutan niya. 3 pangunahing kaso ang tampok sa serye. Una, ang misteryosong pagkawala ng kanyang asawang si Kathleen McCormack Durst noong 1982 na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Pangalawa, ang pagpatay sa kanyang kaibigan na si Susan Berman noong 2000 na sinasabing may alam tungkol sa pagkawala ni Kathleen. Pangatlo, ang pagkamatay ng kanyang kapitbahay na si Morris Black noong 2001 sa Texas. Ayon kay Durst, pinatay niya si Black bilang self-defense pero ang katawan nito ay natagpuang tinadtad at itinapon sa isang ilog. Sa kabila ng mga kaso laban sa kanya ay pumayag siyang makapanayam ng ilang beses kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga panig sa mga pangyayari. Kasama rin sa documentary ang mga dokumento mula sa korte, mga ebidensya at mga testimonya mula sa iba't ibang tao na lalong nagpalinaw sa kanyang pagkakasangkot sa mga krimen. Samantala, isa sa mga pinakapinag-usapang bahagi ng documentary ay ang huling episode nito. Sa pagtatapos ng isang interview ay hindi napansin ni Durst na naka-on pa ang kanyang microphone at narinig siyang nagsasabing, "What the hell did I do? Killed them all, of course." Para sa marami, ito ay tila pag-amin niya sa mga krimen. Bagamat sinasabi ng kanyang mga abogado na hindi ito direktang pag-amin, ay naging malaking usapin ito at muling nagpaigting ng interes sa mga kaso ni Durst. Subalit, ang The Jinx ay hinangaan dahil sa kakaibang paraan ng pagkukwento nito. Gumamit ito ng reenactments, voice-overs,
at mga totoong footage mula sa mga investigasyon at korte. Number 3, Tiger King. Ang Tiger King, Murder, Mayhem and Madness ay isang documentary na ipinalabas sa Netflix noong 2020 at agad na naging kilala, lalo na habang maraming tao ang naka-quarantine dahil sa pandemic. Ang palabas ay tungkol kay Joe Exotic na isang may-ari ng zoo na may mga exotic animals tulad ng mga tiger. Kasama rin sa kwento ang alitan niya kay Carol Baskin na isang tagapagtanggol ng mga hayop na may sariling rescue center para sa malalaking pusa. Ang documentary ay umiikot sa matinding alitan nina Joe Exotic at Carol Baskin. Si Carol Baskin ay nagmamay-ari ng Big Cat Rescue na isang sanctuary para sa mga tiger at iba pang malalaking pusa. Layunin ni Carol na ipasara ang mga private zoo na nagpapakita at nagpaparami ng mga tiger at ibang exotic animals tulad ng zoo ni Joe Exotic. Dahil dito ay nagsimula ang kanilang away na umabot sa mga kaso, demanda at personal accusation. Sa kalagitnaan ng documentary ay ipinakita kung paano naging mas matindi ang galit ni Joe Exotic kay Carol at sa bandang huli ay sinubukan niyang ipakontractor ang pagpatay kay Carol. Dahil dito, siya ay nahatulan noong 2019 ng 22 na taon na pagkakulong, hindi lang dahil sa murder for hire plot, kundi pati na rin sa pagmamaltrato sa mga hayop sa kanyang zoo. Bukod kina Joe Exotic at Carol Baskin ay may iba pang mga personalidad na ipinakita sa dokumentaryo. Si Doc Antle ay isa pang may-ari ng zoo na kilala sa kanyang controversial na pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Si Jeff Lowe naman ay isang businessman na dating tumulong kay Joe Exotic na palaguin ang kanyang zoo, ngunit kalaunan ay naging dahilan ng pagbagsak nito. Ang mga tauhang ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng mundo ng exotic animal ownership at kung paano ito naapektuhan ng kanilang personal na buhay at negosyo. Gayon din, ang Tiger King ay nagdala ng malawakang interes at reaksyon mula sa mga manonood. Marami ang naaliw sa kakaibang ugali at buhay ni Joe Exotic, lalo na sa kanyang flamboyant at makulay na personality. Number 4, The Staircase 2004 and 2018. Ang The Staircase ay isang documentary series na unang ipinalabas noong 2004 na idinirect ni Jean-Xavier de Lestrade. Tinututukan nito ang kaso ni Michael Peterson na isang writer na inakusahan ng pagpatay sa kanyang asawa na si Kathleen Peterson. Ipinapakita sa serye ang buong proseso ng investigasyon, paglilitis at desisyon ng korte. Noong December 9, 2001 ay natagpuan ni Michael Peterson ang kanyang asawang si Kathleen na nakahandusay at puro dugo sa ilalim ng hagdan sa kanilang bahay sa Durham, North Carolina. Ayon kay Michael, nahulog si Kathleen mula sa hagdan matapos uminom ng alak at mga gamot. Ngunit nang isinagawa ang autopsy, ay nakita ng mga eksperto na ang mga sugat sa ulo ni Kathleen ay hindi tugma sa simpleng pagkahulog. Dahil dito ay nagduda ang mga pulis at kinasuhan si Michael ng murder. Ngunit naging komplikado ang kaso dahil sa iba't ibang teorya tungkol sa pagkamatay ni Kathleen. Isa sa mga teoryang ito ay ang owl theory na nagsasabing baka natuka siya ng isang kuwago kaya siya nawala ng balance at nahulog. Bukod dito, lumabas din sa korte na may mga relasyon si Michael sa ibang lalaki at ginamit ito ng prosecutor upang ipakita na maaaring nagkaroon sila ng pagtatalo ng gabi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, ang The Staircase ay nagbibigay ng masusing pagtingin sa lahat ng detalye ng paglilitis. Ipinapakita nito ang buhay ni Michael Peterson, ang kanyang pamilya at mga abogado habang hinaharap nila ang kaso. Sinusundan ng serye ang bawat hakbang ng paglilitis mula sa pagpresent ng ebidensya, mga testimonya ng saksi, hanggang sa mga diskusyon ng mga abogado. Isa sa mga dahilan kung bakit naging popular ang documentary na ito ay ang pagiging tama nito sa pag-uulat. Hindi nito kinakampihan ang alinmang panig, ipinapakita nito ang mga argumento ng depensa at prosecution kung kaya't hinahayaan ang mga manonood na magpasya kung sino ang pinaniniwalaan nila. Dahil sa ganitong presentation, ay maraming tao ang naakit na subaybayan ang kaso at bumuo ng sariling opinyon. Samantala, noong 2018 ay nagdagdag ng mga bagong episodes ang The Staircase upang ipakita ang mga bagong pangyayari sa kaso ni Michael Peterson. Matapos ang maraming taon ay nagkaroon ng retrial noong 2017 dahil sa mga bagong ebidensya. Dito ay nakalaya si Michael matapos makipag-plea deal. Gumamit siya ng Alford plea kung saan inamin niya na may sapat na ebidensya laban sa kanya, ngunit hindi niya inamin na siya ang pumatay. Number 5.
Wild Wild Country. Ang Wild Wild Country noong 2018 ay isang documentary series sa Netflix na sumusuri sa kontrobersyal na komunidad na itinatag ni Bhagwan Shree Rajneesh na mas kilala bilang Osho sa Oregon, USA, noong dekada 1980. Nililikha ito ng mga filmmaker na sina Chapman at McLean Way at nahahati sa 6 na episodes. Ipinapakita sa serye kung paano nagtatag si Rajneesh at ang kanyang mga tagasunod ng isang komunidad na tinawag na Rajneeshpuram sa isang liblib na bahagi ng Oregon at kung paano ito naging sentro ng mga legal at political issues. Si Rajneesh ay isang Indian teacher na nagtuturo ng mga kakaibang aral tungkol sa kalayaan ng individual, sexualidad at espiritualidad. Noong una ay itinatag niya ang kanyang komunidad sa India, ngunit dahil sa kontrobersya ay napilitan siyang lumipat sa United States kasama ang kanyang mga deboto. Doon, sa tulong ni Ma Anand Sheela na isang matapang at kontrobersyal na babae na nagsilbing kanyang kanang kamay, ay nagtatag sila ng isang malayang komunidad sa disyertong bahagi ng Oregon. Ngunit habang umuunlad ang Rajneeshpuram, ay ipinapakita ng documentary ang pag-usbong ng tension sa pagitan ng komunidad at ng mga lokal na residente ng Oregon. Ang malaki at kakaibang pamumuhay ng mga deboto ni Rajneesh kasama ang kanilang mga kakaibang ritual ay hindi tinanggap ng mga lokal. Samantala, ang tension ay lumala at nauwi sa mga politikal na gulo. Ipinakita rin ng dokumentaryo kung paano naging isang halos self-sufficient na lungsod ang Rajneeshpuram na may mga modern facilities at sariling mga serbisyo tulad ng mga pulis, paaralan at hospital. Isa sa mga pangunahing punto ng documentary ay ang mga kontrobersya at krimen na nauugnay sa komunidad. Si Ma Anand Sheela ay nasangkot sa mga ilegal na gawain, kasama na ang isang bioterror attack kung saan sinubukan nilang lasunin ang mga tao sa isang bayan sa Oregon upang makuha ang kontrol sa lokal na pamahalaan. Bukod dito ay meron ding mga kaso ng voter fraud, wiretapping at mga tangkang pagpatay na ginawa ng komunidad upang protektahan ang kanilang interes. Dagdag pa rito, ang relasyon ni na Osho at Ma Anand Sheela ay isa pang mahalagang bahagi ng serye. Number 6, Evil Genius. Ang Evil Genius noong 2018 ay isang documentary series sa Netflix na umiikot sa kakaibang krimen na kilala bilang Pizza Bomber Case. Ang series ay may 4 na episodes na idinirect ni na Trey Borzilieri at Barbara Schroeder. Ang kwento ay nagsimula noong August 28, 2003 nang si Brian Wells, na isang pizza delivery man mula sa Erie, Pennsylvania, ay nasangkot sa isang pagnanakaw sa bangko. Ang mas nakakagulat dito ay may bombang nakasuot sa kanyang leeg na sumabog at nagresulta sa kanyang kamatayan. Samantala, ang series ay nagdedetalye kung paano nagsimula ang insidente. Si Wells ay tinawag upang mag-deliver ng pizza, ngunit matapos niyang mag-deliver ay natagpuan siyang may bomba sa leeg at pinilit na sumunod sa plano ng pagnanakaw sa bangko. Sinabihan siyang magnakaw ng bangko habang sinusunod ang mga instructions sa isang listahan upang hindi sumabog ang bomba. Nang maaresto siya ng mga pulis matapos ang pagnanakaw, ay sinabi niyang napilitan lamang siyang gawin ito. Sa kasamaang palad, ang bomba ay sumabog bago pa ito matanggal na nagresulta sa kanyang biglaang kamatayan. Sa Evil Genius, ay ipinakilala ang mga taong pinaghihinalaang nasa likod ng krimen, lalo na si Marjorie Diehl Armstrong. Si Marjorie ay isang kilalang tao sa Erie dahil sa kanyang katalinuhan, ngunit mayroon din siyang history ng mga mental health problems. Siya ay na-diagnose na may bipolar disorder at schizophrenia at marami siyang naging kaso sa batas. Sa bawat episode ay unti-unting nabubunyag ang mas malalim na bahagi ng kaso. Si Brian Wells, nasa simula ay inisip na isang inosenteng biktima ay napag-alaman na posibleng alam ang bahagi ng plano o hindi kaya'y may mas malaking papel sa insidente. Ang mga detalye ay nagiging mas komplikado habang lumalabas ang iba pang mga tao at impormasyon na nagpapakita ng mas malalim na sabwatan at kasakiman sa likod ng pagnanakaw. Number 7. The Confession Tapes. Ang The Confession Tapes noong 2017 ay isang documentary na ipinalabas sa Netflix noong September 8, 2017. Ang palabas ay umiikot sa mga kaso ng mga taong nakulong dahil sa mga confession o pag-amin nila sa krimen. Ngunit ipinapakita sa serye na ang mga confession na ito ay maaring nakuha sa hindi tamang paraan, kaya napilitan ang mga tao na umamin kahit hindi nila talaga ginawa ang krimen. Sa bawat episode ay sinusuri ang iba't ibang kaso at pinapakita kung bakit maaaring hindi totoo ang mga confession na ito. Samantala, isa sa mga pangunahing punto ng The Confession Tapes ay ang paggamit ng mga pulis ng mental pressure
o pamimilit para makakuha ng confession mula sa mga suspect. Hindi sila gumagamit ng physical abuse pero pinipilit nila ang mga suspect na umamin sa pamamagitan ng matinding tanong, pananakot o pagbibigay ng maling impormasyon. Ipinapakita din ng serye kung paano, minsan, ay mas mahalaga para sa mga pulis na makuha ang pag-amin kaysa sa aktwal na ebidensya na magpapatunay ng kasalanan. Dahil dito ay tinatanong ng palabas kung makatarungan ba ang justice system, lalo na kapag ang confession ay nakuha sa hindi tamang paraan. Gayun din naman, ang bawat episode ay naglalaman ng mga detalyadong kwento ng mga kaso. Makikita dito ang proseso ng mga kaso sa korte, mga testimony ng mga witness, at mga interview sa pamilya ng mga akusado. Kasama rin ang mga opinyon ng mga eksperto tulad ng mga abogado, psychologists, at reporter. Ipinapaliwanag nila kung paano nagagamit ng mga pulis ang mga maling interrogation techniques na nagiging dahilan ng maling pagkakakonvict. Ipinapakita rin ang mga actual video ng mga interrogation at kung minsan ay reenactment para makita ng mga manunood kung paano nangyari ang mga pag-amin. Kaugnay nito, isa sa mga pinakakilalang kaso sa serye ay ang kaso nina Atif Rafai at Sebastian Burns. Nahatulan sila dahil sa pagpatay sa pamilya ni Atif, ngunit ang kanilang conviction ay batay sa confession na nakuha mula sa isang controversial na Mr. Big Sting operation sa Canada. Pinapakita sa episode na ito kung paano maaaring i-manipulate ng mga pulis ang mga suspect upang umamin kahit wala namang sapat na ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa krimen. Number 8. Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Ang Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Noong 2021 ay isang documentary sa Netflix na nagpapakita ng mga krimen ni Richard Ramirez na isang kilalang serial killer na tinawag na Night Stalker. Ang series na ito ay may 4 na bahagi at isinasalaysay ang kanyang mga malupit na gawain, kabilang ang pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw sa Los Angeles noong 1980s. Dahil sa mga krimen niya ay nabalot ng takot ang buong lungsod at walang sino man ang ligtas sa kanyang mga biglaang atake. Samantala, ang series ay hindi lang tungkol kay Ramirez kundi pati na rin sa mga taong nagsikap na hulihin siya. Ang pangunahing mga investigador ay sina Gil Carrillo na isang rookie detective at Frank Salerno na isang veteranong pulis. Makikita kung paano sila nagtulungan para mabuo ang kaso kahit na mahirap ang sitwasyon dahil limitado ang mga ebidensya. Sa kabila ng malaking hamon, ay pinilit nilang ituloy ang investigasyon hanggang sa matunton at mahuli si Ramirez. Bukod pa rito, ay inilalarawan din ng documentary ang kalagayan ng Los Angeles noong panahong iyon. Ang lungsod na kilala sa mga pangarap at opportunities ay tila nagkaroon ng madilim na bahagi dahil sa mga krimen ni Ramirez. Pinapakita rin kung paano ginampanan ng media ang malaking papel sa pag-uulat ng mga pangyayari. Bagamat nakatulong ito upang maalerto ang publiko, sa ilang pagkakataon, ang mga balita ay nagdulot din ng problema sa investigasyon. Dagdag pa rito, ang isang mahalagang aspeto ng Night Stalker ay ang pagpapakita ng mga kwento ng mga biktima. May mga nakaligtas na nagbahagi ng kanilang mga karanasan at ipinakita rin ang pagdurusa ng mga pamilya ng mga namatay. Ipinapaalala ng series na ang mga krimen ay hindi lang mga balita, kundi mga trahedya na totoong naranasan ng mga tao. Bukod sa mga kwento, ay ginamit din ng series ang mga totoong larawan, video at interview para bigyan ng makatotohanang paglalarawan ang mga pangyayari. At habang papalapit na sa pagdakip kay Ramirez, ay tumataas ang tensyon at kaba hindi lang para sa mga pulis kundi pati na rin sa mga manonood. Number 9. The Disappearance of Madeleine McCann. Ang Disappearance of Madeleine McCann noong 2019 ay isang documentary sa Netflix na naglalaman ng kwento ng pagkawala ni Madeleine McCann na isang 3 years old na batang babae mula sa United Kingdom. Noong May 3, 2007, habang nagbabakasyon ang kanyang pamilya sa Praia da Luz, Portugal, ay biglang nawala si Madeleine mula sa kanilang apartment. Ang pangyayaring ito ay naging isa sa pinakakilala at controversial na kaso ng nawawalang bata sa buong mundo. Samantala, ang documentary ay binubuo ng 8 episode na tumatalakay sa mga detalye ng gabi ng pagkawala ni Madeleine, pati na rin ang mga pagsisikap ng mga pulis at pamilya upang hanapin siya. Nagsimula ang kwento sa gabing nawala si Madeleine. Ang kanyang mga magulang na sina Jerry at Kate McCann ay kumakain sa isang restaurant malapit sa apartment nila kasama ang ilang mga kaibigan. Nang bumalik sila sa apartment,
ay napansin nilang nawawala si Madeleine sa kanyang higaan. Mabilis nilang inireport ang pagkawala nito at nagsimula agad ang paghahanap. Kaugnay nito, isa sa mga issue na tinalakay sa documentary ay ang mga problema sa investigasyon ng mga local authorities. Hindi agad na secure ang lugar kung saan nawala si Madeleine na posibleng nagdulot ng pagkasira ng mga ebidensya. Bukod dito, ay may mga pagkukulang din sa coordination ng mga pulis ng Portugal at United Kingdom. Sa paglipas ng panahon, ay naging malaking usapin din ang papel ng media. Noong una ay maraming sumuporta sa pamilya McCann, pero nang tumagal, ay may ilang nagtanong kung may kinalaman ba sila sa pagkawala ng kanilang anak. Maliban pa rito, ay tinalakay rin sa documentary ang iba't ibang teorya tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari kay Madeleine. May mga nagsasabing baka siya ay kinidnap, habang ang iba naman ay naniniwalang may aksidente na naganap. Sa kabila ng maraming teorya, ay wala pa ring malinaw na ebidensya kung ano talaga ang nangyari kay Madeleine. Ipinakita rin sa documentary kung paano sinikap ng pamilya McCann na hanapin ang kanilang anak sa pamamagitan ng tulong ng mga private investigator at ng media upang mapanatiling buhay ang kaso. Number 10, I'll Be Gone in the Dark. Ang I'll Be Gone in the Dark noong 2020 ay isang documentary series sa HBO na batay sa libro ni Michelle McNamara. Ikinukwento nito ang kanyang pagsisikap na alamin ang pagkakakilanlan ng Golden State Killer na isang serial killer at rapist na gumawa ng mga krimen sa California noong 1970s hanggang 1980s. Hindi lang ito tungkol sa mga krimen, kundi pati na rin sa personal na kwento ni McNamara at ang kanyang walang tigil na paghahanap ng hustisya. Samantala, ang pamagat na I'll Be Gone in the Dark ay mula sa isang banta ng Golden State Killer sa isang biktima na nagdadala ng takot at tension. Binubuo ito ng 6 na episodes na nagdedetalye sa proseso ng investigasyon. Ginamit din dito ang mga makabagong paraan tulad ng DNA testing at genealogy para matunto ng criminal. Dahil sa pagsisikap ng mga investigador at ni McNamara, ay natukoy nila si Joseph James DeAngelo bilang Golden State Killer na nahuli noong 2018. Sa katunayan, ang series ay nagbibigay ng special attention kay Michelle McNamara. Hindi siya isang professional detective, ngunit dahil sa kanyang interes sa pagsusulat tungkol sa totoong krimen, ay nagsimula siyang mag-research tungkol sa Golden State Killer noong 2011. Ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan sa kanyang blog na True Crime Diary. Sa pamamagitan ng kanyang masinsinang pagsasaliksik, ay nakabuo siya ng librong I'll Be Gone in the Dark. Subalit, namatay siya noong 2016 bago matapos ang libro. Ito ay natapos ng kanyang asawa na si Patton Oswalt at mga kaibigan at nailathala noong 2018. Bukod sa investigasyon ay tinatalakay din ng series ang personal na buhay ni McNamara. Ipinapakita din dito kung paano naapektuhan ang kanyang pamilya dahil sa lalim ng kanyang pagsasaliksik. Habang sinisikap niyang lutasin ang kaso, ay naging mabigat ito para sa kanya at ito ay nag-ambag sa kanyang pagkamatay. Makikita rin sa series ang mga ugnayan niya sa mga biktima at mga pamilya nila na lalo pang nagpalalim ng kanyang dedikasyon sa paghahanap ng katotohanan. Ang documentary ay gumagamit din ng mga actual footage mula sa investigasyon, mga interview sa mga biktima at eksperto, at pati na rin ang mga reenactment para mas maunawaan ng mga manonood ang mga pangyayari.